Magandang good morning sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli at isang maulang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon, eto pong nangyari ho kahapon sa budget briefing ng tanggapan naman po ng DepEd. Okay, ng DepEd. Pero ito nakakatuwa rin sa budget briefing kahapon. Wala hong namusit. Walang pusit ng pag-uugali. So yung mga tanong-tanong po, talaga namang sinagot ng maayos ng mga taga DepEd. Okay? Ayun mga taga DepEd. Oh. Kawawa nga si kung tutuusin kawawa nga si yung bagong DepEd secretary natin 'Di ba si Sani Angara kasi ano, siyempre minana niya yung minana niya yung mga kapalpakan ng nakaraang DepEd secretary, ang kasalukuyan nating Vice President. Now, pero tingnan niyo 'to, mamaya na yung kay Beatrix. Eto, dito nagulat sila Adjong. Ngayon, eto rin pala si Adjong ang magdidepensa ng budget ng OVP. Na binastos din ni Sara. Ngayon makikipag-usap daw sila. September 9 yung next budget briefing kasi na deferred sila. So sa 9 Monday sila makikipag-usap kay Adjong. Ewan ko kung makikipag-usap nga talaga yun ang hearing, pero makikipag-usap kay Adjong, hindi ko alam kung kailan. Okay, hindi ko rin alam kung si Sara ang makikipag-usap, pero I bet makipag-usap ito. Full of hatred ang bruha. Okay, sabi rito balik tayo sa DepEd. Sabi rito ni Adjong, so you're asking for a 10 million budget for the same program. Yet you have not utilized the remaining funds properly. And you did not even file a complaint against these erring of suppliers. Diba? Nagkaroon kasi ng mga sinasabi ng mga taga-DepEd na kaya hindi namin nagawa kasi mayroong mga suppliers na hindi nakapag-comply ng tama, hindi na i-deliver yung mga in-order namin. Alam mo, kalokohan yun Kasi syempre yung supplier ka, gusto mong mangyari dito, ma-plancha nyo ng maigi yung mga supplies ma-deliver ninyo on time with quality, di ba? Para magkaroon kayo ng repeat orders. Pero kung ganyan na loloko-lokohin ang ahensya ng gobyerno, the best thing to do ng head ay hindi lamang po ito i-block, kundi po sampahan ng kaso. Di ba? Dapat ganon. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, tapos ito pa. Why are we spending so much money on equipment when the suppliers have not fulfilled their obligations? This is a significant issue. I hope that we can see at least a sense of accountability. Putragis na yan. Wala nga tayong narinig kay VP Sara. Di ba? Sana sa ganito niya po ginamit yung tapang niya, yung angas niya. Di ba? Na na binanata niya, na pinatikim niya ng tapang niya, ng angas ng isang Duterte. Di ba? Yung ganyang klaseng supplier. Eto pa. We need to run after those people who are deliberately talagang niloko tayo. That's according to Congressman Z. Alonto Adjong ng taga Mindanao rin yan, si Adjong. Okay, eto pa, si Rods naman, Rods Gutierrez ng One Rider Party List. Based on reports on November 21, 2023, ito po yung araw ng pagbasa na kasabay po ni launch ni Pusit, yung isang kaibigan. Okay? Yung isang kaibigan. So, as per reports, the illustrators, ganito lang. Yung mga illustrators daw po, si Joseph Caliner at saka si Janina Simbilio, sila po pala ay mga empleyado ng Creative Media Unit na Public Affairs Service of DepEd. Yun. Ngayon, kinonfirm naman ito ni Sani Angara. Sabi niya, etong mga dalawang empleyado na to ay mga empleyado, pero sila po ay mga tinatawag pong job order employees. Okay? On the Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. Pero wala raw pong record kung etong mga to po ba ay nabayaran, but there's no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free and they were paid on the side. Diba? Pero, sino ba namang gagawa ng ganun? On the job ang trabaho ninyo, di ba? Anyway, magkakaungkatan pa yan. Di ba? Kung nagkaroon ba ng bayaran
Ngayon, yari ho rito ang nakarang administrasyon, sina Puset, kapagka lumitaw sa record, nagkalkal, na binayaran etong dalawang empleyado, 'di ba? Tapos wala naman palang naka-report na nagkaroon ng bayad. Uy, dapat po lahat accounted. So yun yung issue ron. Ito pa, DepEd's 5.69 billion, ang ina naman talaga, grabe, billion po yung feeding program plagued with missing milk. Alam niyo, totoo yan, naniniwala ako diyan. 'Di ba yung mga kapatid ko po nagtatrabaho sa DepEd, yung tatlo, 'di ba, 4 kami, or iba-ibang mga eskuwelahan. Meron akong isang kapatid na kada hapon may inuuwi siya na mga gatas, yung soya milk na sa bote, yun. So, dinadalhan kami rito. Pero yung eskuwelahang pinag-aaralan ng anak ko, na nandun din naman yung isa kong kapatid, wala ho silang gano'n. Tapos yung isa namang kapatid namin, wala rin ho silang gano'n. Kako, bakit hindi pare-pareho ang programa? Tapos merong isa doon na nagdadala lagi rin sa bahay ng mga tirang pagkain galing po sa eskuwelahan, yung feeding program nila. Yung isa, halos araw-araw po meron, araw-araw talaga, literal, Monday to Friday meron silang feeding. Pero yung isang eskuwelahan po, zero. Pero yung isang eskuwelahan naman po, ano lang, parang 2 beses sa isang linggo. Bakit gano'n? Tapos, take note, isa lang sa kanilang tatlo ang may gatas. Ayan, ito pa moldy Nutribans, yan, during Sarah's term as Education Secretary. Okay. Alam niyo ho, nung panahon po ni Apo Lakay, naalala ko yung Nutriban na binibigay ng binibigay ng DEX, ng Department of Education. Yung pong mga Nutriban na yun dati, ano yun, tawag dito, nakakain namin yung mga Nutriban na yan. Wala naman pong amag. Ang ano lang naman doon, maraming mga bokbok, yung sabi nga, Korean bag. Yun. Pero, mabango hanggang ngayon, nariwa pa sa ilong ko sa isip ko ibig sabihin, naka-embed na sa akin yung amoy, yung itsura, yung texture, yung quality, parang nararamdaman ko pa ngayon nga sa mga palad ko, yung napakalaking Nutriban, tapos mas preferred ko na peanut butter lamang yung palaman. Noon, kahit na wala namang peanut butter, masarap pa rin yung panlasa. Dito ka sa bahay nung hirap na hirap kami nung bata ako, ano yan milagro na magkaroon kami ng peanut butter. Pero nung panahon niya, nito ni Sarah, tragis na yan. Bago ang Nutriban may amag. Bakit po inaamag? 'Di ba? Kasi ang sabi rito, state auditors have reported that DepEd 5.69 billion school-based feeding program for 2023 was plagued with issues including insect-infected or moldy Nutribans, unsanitary packaging, rotting food items. Tragis. Ano 'to, parang ano 'to, ginawa lang itong mga tinapay na 'to, parang yung DepEd nagtayo ng bakery o bake shop, tapos mga empleyado lang doon nila, yung mga naglalagay sa supot, gano'n. Ay nako. Sino nakatikim? Ano ba mas masarap, Nutriban ni Amy Marcos o Nutriban ni Sarah? Tanong ko lang 'yun, Eto pa, parang mas malinis naman yung kay Amy base sa sa report na 'to. Eto pa, and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. Iyon! Kaya po nagkakaamag. Kasi yung mga tinapay, 2 days before, nagtrabaho ko dati sa mall, sa Baker's Kingdom, sa Rustans, yung tapat ng, diyan sa Malate, yung tapat ng Central Bank. Naulikuran ng Central Bank. So, 2 days before, the expiration date, tinatanggal na po namin sa gondola yung mga tinapay. So, hindi kaya itong mga to, 2 days before, pinapalitan lamang po yung mga petsa. 'Di ba? Tapos palilitawin na bagong delivery. Hindi ho kaya gano'n? So, corruption na naman ito. Oo. 'Di ba? Kasi bakit magkakaroon ng moldy ng mga questionable expiry dates? Kasi dapat hindi papasok yung mga yung mga malapit nang mag-expire 'di ba, sa bodega ng DepEd at ng mga eskuwelahan. Oh, di eto pa, ang tanong, talaga bang nagdi-distribute kayo ng tinapay o nagre-recycle kayo ng tinapay? Para sa report, may tinapay kayong na-deliver pero wala, 'di ba? So magkano na naman 'yun?
Hindi ko sinasabing si Sara kumana ng pera, ha. Ang sinasabi ko rito yung irregularidad. Kasi gano'n po talaga yung kalakaran sa ganyan. Ito pa, these issues occurred during the incumbency of Vice President Sara Duterte as Deputy Secretary. Ito ngayon, si Franz. Sabi ni Franz, in fairness naman kay Secretary Angara, teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pinagsamahan ng ACT teachers at ni Secretary Angara. Very accommodating ang mga bills sa salary ng mga teachers ay talagang sinusuportahan niya. Ngayon, secretary na siya. Mukhang mas maganda ito kaysa noong nakaraan. Kaya lang, sabi ni Castro, Mr. Chair, nakakalungkot po, medyo iniwanan siya. Anong medyo? Talagang iniwanan siya ng maraming problema ni Pusit. Diba? Lalong-lalo na yung matatag curriculum. Alam niyo naman po ang issue ko sa matatag curriculum. Diba? Issue ko diyan sa matatag curriculum na yan po ay awkward. Ginagawa po nilang bobo na naman ang mga Pilipino. Bakit? Ang mga walang silbi pag-graduate. Ba't ko naman nasabing walang silbi pag-graduate? Kasi babalik lang tayo ron sa dating panahon na nakagis na natin na 10 years. Pagdating ng 16 years old, graduating ng high school. So, hindi pa po hireable kasi 18 years old. So, 2 years pang kailangan. So, dapat mag-college. Paano kung walang pangkolehiyo? Yun po yung tinugunan nitong K-12. Di ba? Kaya hindi ho nagbabago ang aking paninindigan sa K-12. And I don't fucking care. Kahit nasabihin natin na ayaw namin kasi sa dilawan yan. Ayaw namin. I don't care. Ang tinitignan ko po rito at dapat natin tignan is the program. Tama no yung politika. Pagtapos ng halalan, stop natin ang politika. Diba? Bantayan lang natin itong mga taong ito, itong mga nanalong politicians, at yung mga talunan, yung mga hindi mapakali at gusto mag-agaw ng pwesto. Diba? Pero titignan po natin, ano po ang benefits sa atin? What's in it for us? Dapat ganon. Now, ang K-12, yung additional 2 years, so parang inilibre na natin sa kolehiyo na mag-vocational course yung mga estudyante. 'Di ba? May mga iba't ibang mga strand na tinatawag doon. Ngayon pag-graduate nila, pwede silang pa-certify sa TESDA. And congratulations nga pala sa bagong TESDA. Ano ba 'yun? TESDA secretary o TESDA basta yung TESDA boss ngayon. Si nakalimutan yung pangalan, si Congressman, pero gustong-gusto ko 'yun na siya ho yung ma-appoint sana sa DepEd. Pero okay naman. Okay naman. Mukhang okay rin naman si Sunny. And I hope mali ako about Sunny. Previous content ko sa kanya. Ngayon, ganito. So yung 2 years po ng estudyante sa under K-12, wag ho natin tignan na ito po ay dagdag gastusin ng magulang. Bakit? Kung pinag-aral mo ng kolehiyo yan 'di ba? Dagdag gastos din yan. Ang laki pa ng tuition fee. Tama, mali? Dahil hindi po lahat ng estudyante makakapasok sa state universities. Hindi ma-accommodate. At hindi ho lahat ng estudyante gustong magkolehiyo. Yung iba gusto mag-asawa na. Gusto magtrabaho agad, 'di ba? Pero yun nga, yung kulang pa silang 2 taon sa edad nila para maging hireable, so mahahabang proseso. Pupunta ka sa DOLE, kukuha ka ng permit, 'di ba? Papasulatin mo yung magulang mo na inaalaw ka magtrabaho. Yan, TESDA administrator. Thank you, Priscilla. Exception. Yan, 'di ba? So, eto, pag-graduate ng estudyante na talagang nag-aral, 'di ba? Issue ko nga dati rito, ba't hindi nyo ibigay ang pondo na kailangan para maging equip ang K-12 para pag-graduate ng mga estudyante, hireable. Kasi nagrereklamo kayo na mismo ang gobyerno hindi tumutugon sa kanilang programa. Dapat i-hire ng gobyerno. Paano mong i-hire mga bobo? 'Di ba? Patalinuhin niyo muna yung mga graduating students ng senior high, right? Para pwedeng i-hire ng gobyerno. Hindi pwedeng magbaba ng bandera para lamang makapasok. Para masabi lamang na na hireable. Pero sa private companies hindi sila ma-hire. Bakit? Anong alam gamitin? Eyeliner, 'di ba? Bote ng alak. Mag-chat, mag-gay, maglaro, 'di ba? So ito ngayon, ito ngayon ini-improve ngayon ng ating gobyerno, ng ating presidente ang K-12. Hindi niya inalis ang K-12. Pero merong experimental, ito hong matatag, na inalis po yung 2 years. Bakit inalis po ni Sara Duterte ang 2 years?
Kasi nga po, hindi niya po inunawang maigi ano ba ang ganda, ang pakinabang ng K-12. Ang tinignan po ni Sarah dito ay yung public opinion na additional burden lang yan sa mga magulang. Alam niyo kung ikaw ang leader na nilagay doon, your job is to make the people understand the program. Tama? Hindi yung ikaw ang leader na buntot. Ay, di, ayaw ng iba yung singaw ng puwet ko eh, iba yung binubuga ng tumbong ko eh. Ganon. Sige, sundan na lang natin. E di hindi ka ulo, buntot ka. 'Di ba? Ang baho ng sinasabi nila. Oh. Eh ang trabaho mo ipaliwanag yung magandang programa, tapos i-improve mo yung programa kung may mali. 'Di ba? But do not kill the program. Dahil yung mga nag-isip niyan mas matalino pa sa'yo. Ang tagal nilang pinagdebatihan 'yan, 'di ba? Gano'n ho talaga pagka bobo eh. O hindi ko sinasabing bobo si Sarah, pero yun ho kasi nakikita natin sa kanya. Okay? So yun po yung issue natin diyan sa matatag curriculum niya. Pag-graduate ng estudyante, burden ng magulang, paano kaya magkokolehiyo yung anak ko? Ano 'to, magtatrabaho na lang sa bakery? Ano 'to, maglalabandera na lang, magbukid na lang, 'di ba? Sasabihin naman ng magulang kung sana ang gobyerno may ginawang paraan para makapag-aral ang anak ko ng kolehiyo. Eh yun na nga po yung K-12 eh, yung grade 11 and 12, 'di ba? Tuturuan sila para magtrabaho. Magkano lang naman ang baon noon, 'di ba? Kaysa sa magbayad ka ng tuition fee, eh yung K-12 libre. Oh. Next, eto pa. Sabi ni Kimbo, ni Stella, siguro wag na nating i-congratulate si Secretary Sani mismo. Kundi congratulate natin ang buong bansa dahil nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito sa pagharap sa ating napakalaking education crisis. Nakakalungkot na pagdating sa COA report, yun ang isa sa pinakamalaking finding ng COA report in 2023. Low utilization. Napakalaking budget pero konti po ang ginastos. Bakit? 'Di ba? Anong meron? 'Di ba? So ano 'to? Gusto niyo ng malaking budget tapos pagdating na sa performance wala na. So ano ba talagang hangad niyo? Pera-pera, gano'n, 'di ba? Ito pa ha, ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. May delayed, partial at non-implementation of various programs. What the fuck? Anong gagawin nyo rito? Bakit mayroong non-implementation of various programs? When we say various, marami yan. 'Di ba? Iba-ibang mga programa. Bakit hindi ini-implement? Nandiyan ang pera, nandiyan ang budget. 'Di ba? Ano, nanakawin yung budget? Ay, hindi pala. Hayop talaga namang buhay. Hindi, alam niyo na yung technique, 'di ba? Oh, eto pa. Si Bitrix, sabi niya, now we have this 11 billion budget. You requested this for 2023. Okay, mabuti papakinggan na natin etong video po ni Beatrix. Grabe no yung kapapayaan ni pero mas rito ho, hinighlight pa rito ni Congresswoman Luistro. Thank you, Madam Chair. Mm. First of all, congratulations to our new Deputy Secretary, the Honorable Sani Angara. With all due respect, Mr. Secretary, kanina pa po natin naririnig yung PISA. And I think the people ought to know what is this PISA all about. So by the meaning, it stands for Program for International Student Assessment. At mayroon pong ranking ang Pilipinas when we talk about PISA. Now, for the understanding of the Filipino people, with all due respect and with the permission of the chair, I wish to share this slide. Secretariat, please proceed. If I may read, Madam Chair, in 2018, there were 79 participating countries. Ang Pilipinas po, we ranked 79th in reading, 78 in science, and 78 in mathematics. Suffice it to say that Philippines is at the bottom. Tayo po ay putot kung tawagin. And then in 2023, there were 81 participating countries. Ang Pilipinas po,
it ranks 76th in reading, 79th in science, and 76th in mathematics. And I conclude that there is no significant change. There is no argument that we are already in the computer age. This is a transition that we are all mandated to face. As a matter of fact, this reality was bolstered during the time of pandemic. All services were done by way of online system. And Mr. Secretary, dito rin po nauso yung online class. The term online class. But how can we do it in public schools? And because of the lack of the necessary facility, nauso naman po yung modular. That is the intervention that we did in place of the computer system. Recognizing this reality, Mr. Secretary, nag-launch po ang DepEd ng Department Computerization Program. And along with this, nagkaroon po tayo ng information, communication, technology packages. At ito po dito ko nakita sa Audit Observation Memo for 2022-2023. However, before I proceed to that, Mr. Secretary, gusto ko po sanang tanungin government official from the previous administration of DepEd, the time of the previous secretary. In 2023 po ba, ano po ba ang ratio natin ng teacher to computer set at ng estudyante to computer set? Madam Chair? Sino ang in charge ng computers? Admin? Maybe our director for, because the previous undersecretary for admin has resigned, Your Honor. But we have with us the director for IT, that's Director Pitagan. Maybe we could ask that he be recognized to explain and answer the question. With your permission, Madam Chair. Director Pitagan, you're recognized. Blessed morning to all. Ma'am, for the student ratio, currently we are one computer for... If I may interrupt, we are Yes, ma'am. asking for the year 2023, sir, so we can relate it with the result of the AOM for 2023. Ma'am, yun. For the 2023 fund, ma'am, the computer ratio is 1:9, meaning one computer, 9 students po. That is 1:9. One One stud- computer for 9 students. How about the ratio for the teachers? Ma'am, for the teachers, getting the... ma'am, Grabe the yung grand ratio, total, no? dito po yung region is one computer is for 30 teachers. What? One computer for 30 teachers. 30. Grabe, one computer for 30 teachers. Eh, sa estudyante nga, ilan? From the grand total, dito po yung region is one computer is for 30 teachers. One computer for 30. Grabing ano yun, ah. Uy, ayaw tumuloy. Teka, balik natin. Grabe, no? Isang computer for one teacher? What the heck? Ano, isang computer for 30 teachers? Ano yun, hiraman? Yes. From the grand total, dito po yung region is one computer is for 30 teachers. One computer for 30 teachers. 30.57. That is almost saying impossible 30 to 50. to facilitate an e-learning system having one computer for 30 teachers. And I believe, Madam Chair, that this validates the reason why the DepEd in 2023 requested and lobbied for an allocation amounting to 11 billion, 361 million. In other words, sinuportahan po tayo ng Senado at ng Kongreso in addressing this need, in addressing this gap. However, if I may request the Secretary to flash the next slide. If I may invite your attention to the current appropriations. Ito po yung appropriation for 2023. The amount is 11 billion 361 million. However, ang naging utilization po niya is only 19.22%. That is equivalent by way of obligation to 2 billion 183 million and disbursement to 2 million
billion, 75 million. So, bakit po sa tindi ng pangangailangan natin for ICT packages, Madam Chair, out of 11 billion allocation, bakit po 2 billion 75 million lang ang naging disbursement? Can we hear from DepEd? Please answer the question. May we direct Director Pitagan to Okay. answer, please. Thank you very much, sir. Ma'am, for the 2023, when the new administration came in, the priority was the continuing 2022. That's why for 2022 funds, we have the 92% obligation. Now, yung 2023, ma'am, tumawid ngayon siya na 2024. So right Madam now, Chair, if I may interrupt, okay. parang ang hirap pong i-appreciate nung naging explanation nyo na ang priority nyo is continuing, which is the budget from 2022. Why therefore did you request for 11 billion for 'Di ba? Meron pa silang dating ito yung magandang terminology. What we're doing now is a continuing blah 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 of the previous program from the past year. Ang sarap naman pakinggan yun, 'di ba? O tragis yun pala. Ano pala yun eh, isang maskara lang pala. Pinagandang sugar-coated, kumbaga, na terminology nila. Pero nagpapakita pala ito ng malaking kapabayaan, malaking kaigotan sa performance ng trabaho nila. Grabe. Sipin mo, ba't ka naman ipa-priority ninyo yung paggamit ng pondo nung nakaraang administrasyon, nung nakaraang panahon? Eh dapat yung pondo po nung nakaraang panahon na yan, dapat po dyan eh, naubos yan. At kung may natira yan, bumalik yan sa National Treasury. Di ba? Bakit ganon? So, ang nangyayari po rito, may order sila ng mga items. Ang pagbabayarin po nila, sabihin nila, DBM, bayaran ninyo ito gamit yung pondo namin noong 2022. Ganon ang style nila. Diba? Yung previous, yung 2023, ngayon 2024. Ganon ang gagawin nyo, doon sa nakaraang kukunin. Pero yung kasalukuyan ngayon, hindi nila ginagalaw. Diba? Tapos ang bagal pa ng trabaho. No? So yung current budget, intact. Tapos biglang maglalaho yan. Kumbaga nililito lamang nila yung gobyerno, ang COA, sa mga reporting nila sa liquidation. Ganun ang trabahong ginagawa ng mga to. 2023? Kung sasabihin nyo ngayon, ang priority nyo is 2022, kaya hindi nyo nagamit yung 2023. Alam po ninyo, Mr. Resource Speaker, doon po sa amin sa Batangas, hindi po magkamayaw ang humihingi ng tulong na estudyante, teacher, and even PTA officers. Lahat ang problema nila, computer, laptop. Now we have this 11 billion budget. You requested this for 2023. Bakit po ang disbursement nyo 2 billion lang? Yun, ma'am. Right. To answer the question po, in May 2024, nabili na po natin yung 2023 budget. Ang pending po natin, 95% na yung ating obligation. Kaya lang po hindi po nagre-reflect is because we are asking for the modification of the expense class from capital outlay to MOOE. Madam Chair? Yun po bang May 2024 na sinasabi nyo, does this pertain to the 2 billion disbursement? Hindi, ma'am. This pertains to the 8 billion more na hindi pa na gagamit. So nasaan po yung 8 billion? Ma'am, yun, nagamit na po natin to. Where are the computer sets now? The computers now are being delivered to the schools. Yung pong hinahanap nyo na 20. Who can validate that information that they are being delivered to schools? Because as far as I know, napakatindi po ng pangangailangan for computers ng ating mga public schools. If I may continue, Madam Chair, he made mention about the continuing appropriation. So let me invite your attention to color blue of the slide. Ayan po yung continuing appropriation. We have 9 billion budget. Tama po si Mr. Resource Speaker. May nagamit na 8 billion. But what surprises me a lot, punta po tayo sa baba. Both the current and the continuing has an accomplishment of 0%. Does our Resource Speaker validate this report? This is as of December 31, 2023. Yes, ma'am. And if I may add, Madam Chair, pagdating po natin dito sa accomplishment report, I hope the people of Batangas are listening to me.
para hindi na nila kulitin kung nasan itong mga computer. We're talking about 2,349 LC, Mm. 2,648 smart TVs, 12,022 laptops, 7,558 laptops. That is for current appropriation. And for continuing appropriation, Madam Chair, ang hindi po na-deliver, 6,770 packages. And the breakdown is 4,067 LC, 337 smart TVs, and 2,366 laptops, with 3,161 laptops for non-teaching personnel. This is as of December 31, 2023. Nasaan po itong mga equipments na ito? Madam Chair, Your Honor, yung pong binabagit nyo na 4,067 laptops, na-deliver na po natin ang 91.47%. Yung pong sinabanggit nyo na 337 packages ng smart TVs, na-deliver na po natin ang 91.6%. Doon po sa laptop for teaching, na 2,366 packages, 100% na po na na-deliver natin to para sa mga teachers. At yung pong laptops for non-teaching, na-deliver na rin po ito ng 100%. These are all accounted for the fund year of 2022. May we request Ang inang yan. Grabe, di ba? Grabe. These are all from the fund year of the year 2022. What the fuck? Or 2024 na ngayon. Hello! Ang ina mapapabura ka talaga eh. Hindi mapapamura ka talaga sa ganito klaseng maririnig mo sa DepEd tapos hayop nakangiti pa. Nakuha niyo pang umiti. Mr. President, pinapagulong niyo ng ulo nito eh. So yan po yung mga yan ang napabayaan ni Sara. 'Di ba? Grabe oh. Sabi ko nga dapat ginawa ni Sara, dito niya ginamit po yung pagiging aggressive niya. 'Di ba na maipatupad natin, kailangan on time. If you're using the budget of this current year, dapat may order tayo, ganito ganyan, di-deliver agad nila on time. Babayaran natin sila on time din. 'Di ba? And then by the end of the year or maybe until the first quarter of the year, yung partial deliveries nila sa atin dito, doon complete natin until first quarter of the following year. Dapat ganon. If they for instances of failure to comply with yung mga deliveries nila, then meron silang penalty. Ganon naman talaga dapat eh. Ito taon po pinag-uusapan natin, dito ako nagulat eh. 2022 budget. Tapos 2024. Ngayon lang po, totoo naman, mga bidyong lumabas na yung mga eskwelahan nakatanggap na sila ng mga TV. Pero yun po pala dapat, panahon pa pala ni Kopong-Kopong. Grabe. the resource speaker to submit to us. Okay. Kaya po pala, merong mga kapatid, merong mga teachers na nagrereklamo na na hanggang ngayon wala pa akong reimbursement na natatanggap. Gaya ng laptop nila. 'Di ba? May mga ngayon lang dumating. Yung iba naman, bumili na lamang sila ng laptop nila tapos i-reimburse daw. Tapos hindi naman na-reimburse. Bakit? Ito ho kasi yan eh. Wala po kasi sa programa ng DepEd ang reimbursement ng mga binili ng teacher. Am I correct? 'Di ba? So saan po kukunin ng DepEd yung pang-reimburse doon? 'Di ba? So gagawan nila to ng paraan. O bahayaan na lamang nilang mabaon ito sa limot. Total, sabihin na lamang ng teacher, ng kawawang guro, talagang ganun. Kumbaga sa karpintero, kailangan ko ng martilyo, kailangan ko ng pala, kailangan ko ng jackhammer, ng barena o kung ano pa man. Ito yung kailangan ko sa trabaho ko. I need to buy this laptop. Kung may reimburse sa akin, salamat. Kung hindi, talagang ganun, at least, doon na lang nakokontento na yung kawawang guro. At least, magkano po naman din ang laptop? Nasa 50,000 yung magandang klase, pataas. Di ba? Ay yung ibang mga dumarating po sa kanila, sabi nga, obsolete na. Merong iba, masyadong madaling uminit. Bakit? Sobra pong na-stock sa bodega. Maraming cases ng ganyan. Ang dinala ho sa repair shop, dahil hindi ma-accommodate ng repair team ng DepEd, naku po, ang kapal na ng alikabok ng loob ng laptop. So, saan to pinatong? Kahit po nakabox yan, papasukin yan ng alikabok. Tapos masisira yung mga parts dyan. Mariosep, grabing kapabayaan.
the documents proving all the delivery. Yes, ma'am. And can we go, Mr. Resource Speaker, to the current appropriation? Nasaan po itong 17,019 packages under the current appropriation? Okay. Under the current appropriation for the e-learning cards, that's 1,655 packages. Medyo mababa pa po yung ating delivery dito, which is 3.44 delivery because the contract, ma'am, the NTP was May to December. So ang target po before the end of the year, maibigay po yung lahat ng ELC. Sa STV naman, ma'am, it's the same. For 5,942 packages, it's 3.77% na po yung na-deliver. If I may interrupt, Madam Chair, in other words, the average percentage with respect to the delivery is 3% Yes, ma'am. out of the total number of packages. Yes, ma'am. Because the procurement of the current 2024 happened in January. Madam Chair, I hope that the DepEd, Mr. Resource Speaker, realizes that the specification when we talk about ICT changed so fast. Hindi ko po alam kung paano nyo i-realize ito concerning the possible significant changes already with the specs of the ICT packages for which the current appropriation is originally allocated. Thank you very much for that very good observation. Linya ni Sarah yan. Ma'am, all our packages from e-learning card to STV, laptop for teachers and laptop for non-teaching are duly vetted and cleared from the Department of Information, Communication and Technology. So nagsasubmit po kami sa kanila ng tech specs, including that of the 2023, and they gave us the corresponding clearance. What causes the delay? Ma'am, Or should I say, who causes the delay? Ma'am, hindi naman, ma'am, kasi yun nga pong 2024, yung current fund, syempre po nagsimula po kami ng procurement ng January. No, So, this is 2023 budget. the 2023 budget. Ma'am, Current appropriation pertains to 2023 current appropriation. Yes, ma'am. Ma'am, yun nga po, if I may backtrack a bit, kasi po noong 2023, when we first came in, yung new breed of leaders, hindi pa po nagagalaw yung 2022. So naging priority po muna yon noong 2023. I will go back to my question. Ang ina, di ba? Ang linaw, oh. 2023, ang priority nila, yung budget ng 2022 kasi hindi pa nagawa yung programa doon. So sablay yung nakaraang DepEd, panahon ng tatay niya, nung dumating yung anak, utangin na, mas malala rin. Question, Madam Chair. If your priority is 2022, then you should not have requested for 2023. Kanina po may nabanggit na nasa warehouse. Ano po ba yung nasa warehouse? Ma'am, yung nasa warehouses na nabanggit, these are not these lots. Ito pong DepEd computerization program na ito po yung recalibrated DCP. Yung pong nasa warehouse, those purchased during 2020-2021. What the fuck? 2020, 2021? Shit. Obsolete na nga ako. Ano ho yan eh? Kapag kaganyan na ho, gapang mode na yan. Sus Mariosep, dahil yung, alam nyo, ganito ho yan. Pag binuksan yan, no? Kung yan ay meron ng built-in na, already installed na operating system. Pag binuksan po yan, nako, abuti ng 2 oras ang update niyan. Bakit? Siyempre, pagka po ka sa internet, gagana ngayon, makikita ng system na isang katerba na pala yung system update na hindi na-install dito. Kasi nga, 2020 pa. Diba? So, papasok lahat yan ngayon. Ngayon, dahil po sa mga updates na yan, eto na. Gapag mode na yung mga equipments. Yung teacher, hindi sanay gumamit. At kaya nagmamadali, kailangan niya. Hindi niya nagagamitin ito. Itatabi niya na yan hanggang tuluyan ng masira. I-report na lang nila na hindi magamit. Pero ang tanong, what happened to the budget, to the, hindi ko alam kung anong tatawag ko ron eh. Kasi 2020, 2021, paano yung 2022? Previous budget, ganon. Huling-huli. Kaya ho tayo ganito kahirap ang kalidad natin ng edukasyon. Nandyan po kasi talaga sa DepEd rin, parang DPWH, nandyan po mga buwaya. 2020, 2021. Yes, ma'am. Ito pong 2022, ito yung 2023, ito po yung dinideliver pa lang ngayong 2024. Yes, ma'am. Madam Chair, I just wish to manifest my frustration about the Sabi naman ng bakla, significant delay in the
proper bidding, procurement, and delivery of all this ICT equipments. Ito po'y kailangan ng ating mga public schools. As a matter of fact, I wish to believe na ito po ang dahilan kung bakit ang Philippine education ay nasa bottom ng ranking ng PISA. Mayroon naman po tayong budget. Why don't we act promptly so we address this problem in the Department of Education? Thank you very much, Your Honor, for that. Ako yan, din na ako makakapagsalita eh. Ay, nako. Observation validating the need of technology for schools. Ma'am, kaya po ngayon, doon po sa hinihingi namin na 2025, we have started already the early procurement activities. Para po ngayon this year, meron na pong NEP Dapat level, lang. sinimulan na po namin yung EP activities para nga pagdating ng 2025, mabili ka Madam agad at Chair, I wish to go ma-deliver. back to my question. What caused the delay in the procurement for 2023? Or who causes the delay? Because I do not consider as a valid excuse na priority nyo at 2022. Right. Please give me a valid reason. Well, yung some of the reasons na nilagay din po namin, number one, we have to, well, since bago yung leadership, we have to recalibrate. Kasi ma'am, Hindi masagot eh, no? Parang, move on na lang tayo since bago yung leadership, we have Angara, then, recalibrate natin. Bakit? Bakit? Diba? Bakit? Ina naman tayo. Pero tama yun, i-recalibrate ninyo. Kasi nga mali yung sistema nung nakaraan. Shit. e-classroom, Sean. So we have to really do an extensive onboarding of all the strands, all the people on the ground. Ano ba talaga yung kailangan? Magbibigay ba tayo ng computer laboratory? And a whole other... Ibig sabihin, Mr. Resource Speaker, while you are doing all this procurement, you have not made up your mind as to the specification of the ICT that you are procuring. That is a manifestation, Madam Chair. I acknowledge that my time ended already. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Representative Luistro. Okay. So yun. Ngayon, ito pa isang issue ko pa sa kanila ha. Dito sa kanila diyan sa DepEd. In fairness yung issue ng mga teachers kasi na yung admin workload ng mga teachers totoo naman na nagawa ni VP Sara ng paraan niya, natanggal niya, naalis niya. Pero ang mali nila, ito palang mga taan niya ron, ang mali niya ron ito ito palang mga gumagawa ng admin works. Ito ho pala ay mga mga contractual. Okay, temporary lang po. So dapat ang ginawa ho rito ni kasi may kaibigan akong teachers Tapos yung mga kapatid ko nasa DepEd rin. So ang sinasabi ng mga teachers ganito, dapat ang ginawa po ni VP Sara, gumamit siya ng methodology. 'Di ba? Pinag-aralan niya ilan yung gaano karami yung kalaki yung problema ng overload works ng the teachers. So ilan yung tao na kailangan natin para sila na yung gagawa nito. 'Di ba? Para yung mga teachers makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral ng magiging mga ituturo nila sa mga estudyante. 'Di ba? Para talaga purely gagawin na lamang nila ay yung pagtuturo. Nang sa ganun, makapag-isip sila ng mas maganda na estratehiya para mas ma-improve yung kalidad ng kanilang pagtuturo. 'Di ba? Wala na yung sakit ng ulo na sobra-sobra, magpupuyat. Kaya pagpasok kinabukasan yung teacher, either tulog, kaya lutang, tanga. Totoo naman yung ganun, di ba? Now, dapat, ang ginawa ni Sara, inaral niya gano'ng karami kailangan natin tao. Okay? Ito, ganito karami. So, i-hire natin. Ito yung paaprubahan sa DBM, sa Department of Budget and Management, na ganito karami mga taong kailangan namin para gumawa ng workload ng mga teachers. So, i-hire sila, hindi po bilang mga contractual, yung mga temporary. I-hire na ninyo sila ng permanente o regular na. 'Di ba? Tapos pero mahigpit sa performance kapag kasablay sa kanilang KPI, hindi nila na-meet yung kanilang performance indicator, then pwede silang i-terminate regardless na regular employees na sila. Ang kagandahan naman kasi nito, habang ginagawa yung mga admin works, tapos meron na nakakapag-develop sila ng system, ng methodology, kung papaano nila magagawa ng mabilisan yung mga admin works na dating ginagawa ng mga teachers na ngayon ay pinasa na sa kanila. 'Di ba? Since sila ay bahagi na ng DepEd. Yun na sana yung maganda ron Ang problema, kumbaga, sablay pa rin. Hindi pulido yung trabaho ni Sara. Bakit po ganon? Hindi na naman niya po kasi pinag-aralan yan.
Ang ihaw. O, eto si Prof. Puro job order lang, Sir JDB, ang mga nasa admin. Correct. Di ba? Sus Mariosep, bakit naman po? Kasi lutang. Saan ba na-focus ito si Sarah? Di ba? Kakahirit ng confidential funds, kakaisip paano kumuha ng confidential funds sa DepEd para magamit sa mga pag-red tag, di ba? Mga ganon, flexibility of program or flexibility of budget para ma-align daw nila implement yung mga programa. Kagaguhan. Yung buhay ito. Kung gusto niyo gawin yung trabaho niyo ng maayos, magagawa niyo yun eh. Di ba? Ang tanong kung kaya nga ba talaga yung trabaho. Ito ho ang sasagot sa tanong ko, wag na kayo. Kung kaya ba niya talaga yung trabaho. Ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities? Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Grabe, di ba? Final note, Ito yung malala Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Diba? Tindi, no? Ay, nako. So, dyan lang nagpapakita na, di ba? Pati yung sinabi niya nga na pag dito, na umaasa lang siya sa expertise ng iba, ganun-ganun. Pero alam nyo, kahit tama naman po yung ganun eh. Kung hindi mo kabisado yung field at nandun na yung mandato, tiwala na yan sa'yo ng taong bayan, ng presidente. Diba? At saka pangalan mo na rin, karangalan mo na rin yung nakataya doon. Diba? Kailangan i-update mo yung sarili mo, kailangan ibagay mo. At pag hindi mo kayang ibagay yung sarili mo, ikaw yung obsolete doon, lumayas ka. Dapat ganun po dapat. Diba? Sa alang-alang na lamang doon sa mga kabataan,
sa bagong henerasyon na dinidevelop ang kanilang mga kaalaman ng ahensyang iyong pinamumunuan. Anak ng putya. It's so easy to say, Mr. President, I can't do the job. Balik na lang ako ng OBP. But at least doon, tambayers lang kami. Walang masyadong dapat gawin kasi wala kaming mandate. Ipagdasal ka lang na either matudas ka pag di na tayo magkabati o kaya naman mag-stay ka dyan as long as maganda yung aking rating at ako yung susunod na presidente. Di ba? Very easy lang sana eh. Ay, nako. Iwan muna natin to. Ay, nako, anak ng shinimet. Yan, DepEd nga, nagka-loko-loko president pa kaya. Ayun naman. Ayan, Lines Ruben, Vice Puset. Tapos si Sara, di ba? Sinungaling. Okay, so iwan muna natin si Puset. Ito naman pag-usapan natin. Yan.